November 4, 2024. Hi. Matagal din tayong hindi naka-vlog dahil siradong opisina. Meaning ang sasakyan to hindi nakatakbo dahil walang sundo ng apo. Ngayon yata Lunes sundo ng apo. Ayan. Pinaka noble job na yan ng isang tao na nagmultiply ng genes, nagbabantay ng apo. Yun, ang aking may bahay oh. Marshall ng Marshall siya. Cute no, cute. Parang may alam siya sa traffic. Cute. Bye bye. Love you. Love you. Cute. Simple ang family namin. I never thought na bigyan ako ng partner ng ganyan. Parang may sense of responsibility. Napulot ko lang yan eh. Bigla lang binigay ng Panginoon. Bigla lang talaga. Way back. Ang CCTV pala hindi na ano, kasi may sariling switch to eh. Dali. Ayan na, lumabas na. So sundo tayo ng apo uli. Bigyan ka ng Panginoon bigla ng partner sa buhay. During the time kasi 1980s, early 80s, sinumpa ako na hindi na ako magbisyo. Lord, ayaw ko na magbisyo, nakakahiya. Ang dami kong mga Hi! Kumusta? Okay lang. Good. God bless you. Halong? Ewan ko, Yeah. sayang pa. Sa ano yun? Abot ko ng kuhan. Yung Islamic. Okay na ba? Nang alin? Yung Islamic na sabi mo, na mabigat na loan nila. Saan? Pakistan ba yun? Anong kaso? Yung huli natin pag-usap ko yan dyan sa gate nyo. Tandaan ko lang. Nakalimutan ko. Sige, okay na. No problem. Okay, sir. Galing ako sa Bukidnon kasi may alam mo naman, binata, punta ako ng Malay-Balay sa Bukidnon, laro ng basketball, drive ng sasakyan ng aking classmate. Wonderful experience yung mayroon ka talagang may freedom, parang may freedom kang pumunta sa isang lugar dahil medyo may kakayahan tayong from one place to another. Basta pag walang pasok kasi punta ako ng kahit saang lugar, Leyte, Bohol, abot pa ako ng dun, Manila. Pag walang pasok din uwi na naman ng Cebu, punta ng Bukidnon. Nag-reflect lang ako kasi parang 1980s, more than 10 years na ng bisyo ko ng inom, sigarilyo. 1970s kasi nagbibisyo na ako eh. Yan. So nainis na ako sa buhay ko. Kako kinausap ko ang Panginoon. Lord, ayaw ko na magbisyo. Ayaw ko na talaga. Hintuin ko na kung ano itong nakakasira sa aking future. During that time hindi ako takot sa future. Kasi mayaman. hindi abusado. Spoiled brat. Pangalain mo taga Mindanao kami, makapag-aral kami ng Cebu. May kakayahang umutang. So pag umutang ka, para kang mayaman.
Yung sa Ilonggo pa, yung sa parents ko na hanap buhay. Palulos lang. Utang bayad, utang bayad. Hindi mayaman, kaya mayabang. Ako, mayabang. Kako Lord, ayaw ko na magbisyo. Hinto ko na talaga. Yan. At saka kahit na ano mangyari ngayon, summertime eh. Mag-i-enroll na ako sa college. Sa opening ng school year, a month before that. April yata yun. Galing pa ako ng Surala, nagsakay ko ng eroplano. Nakita ko itong babaeng to nasa bahay. Dinala pala ng aking kapatid na ate ko babae. Dinala pala kaibigan niya, no? Na-meet niya lang sa airport na walang matirhan. Oo, refugee siya, refugee. Mag-aaral din ng medicine sa Cebu eh. Ganda pa naman oh. Kaya lang tinulungan lang ng ate ko na tumira sa bahay. Tatlo sila mag-classmate ng proper medicine. Galing sila ng Iloilo, pumuntang Cebu. Nauna silang dumating dun eh. Nung nalaman ko na may chicks sa bahay, kako nako, okay to. Wala lang. Kasi may ticket na rin akong pabalik ng Cebu. But they were there, mga 1 week or 2 weeks na sila. Luto-luto sila. Banding-banding sila. May maid kami doon. Mga 5 siguro sila sa apartment. Ako naman, pabalik na. Siguro mga 2 weeks na sila sa bahay doon sa Cebu. Pabalik na ako, sumakay eroplano from Surala to Cebu. Alam mo anong nangyari? Nung pumasok ko sa apartment, nandyan siya, nakita ko lang. Kaya lang, nagka-eyes to eyes kami ng 1 second or 2. Gumanon lang ako, tiningnan ko lang ganyan. Pumasok sa kwarto. Oo nga no, babae. Babae. Hindi ko siya pinansin. Kasi marami akong mga appointments sa mga chicks. Hindi ko siya pinansin. Nagbehave lang ako. Pero doon lang sa bahay. Maya banding na kami. Nakilala ko, taga Marbel din pala eh. Taga Iloilo pero taga Marbel. So wala sa akin. After 1 or 2 years, friend lang kami. Nagkataon na break time siguro, parang another summer time or semestral break. Nakita kami. Sabi ko, mahal kita. crush ko daw siya. Siguro nalito siya. Aywan ko bakit nalito. Nakakita siya ng gwapo at magaling kumanta. Bandarista. Medical student. Wala siyang hanapin ng iba. Mayaman sa utang. Nagkatuluyan kami. 4 na ang anak namin. 40 years na kami ngayon, 2024. Hindi nga na ako nagbisyo. Yeah. And then nagsama kami another 10 years. May 4 na anak na kami. 1991 na. Kasi early 80s yun eh. Noong 1991 pinanganak bunso, hininto kong smoking. Yan. Regalo ko sa sarili ko. And then ako, ang inom hindi ko maalis-alis eh. 90s 90, 2000, 2010, after 20 years pa. Pero dream ko talagang huminto ng inom hanggang ngayon. Since 2010, July 10, hindi na ako uminom ng alak hanggang ngayon. Ang sigarilyo since 1991, hindi ako nakaisang pop ng sigarilyo hanggang ngayon, 2024. Ang inom, hindi rin ako nakainom ng isang kutsarita kahit dila lang, hindi ko ginawang maglagay ng alak sa aking dila.
sorry. Hindi ko ginawang magbisyo ulit hanggang ngayon. Kundi buhay pa ako, nawala yung ultrasound finding ng aking atay. 1970s ha, 70, 18, 90, 2000, 2010. Almost 40 years ako nagiinom ng alak. Mabuti hindi ako nagka-cancer. Yung iba, cancer of the liver. Ang lakas kong uminom eh. Lakas kong uminom. Hindi ako basta-basta matumba dahil matalino. Malakas ang utak. Mataba. So, daming load na alcohol. Hindi ako nalalasing. Yabang, no? Grabe talaga. Yan ang health natin. Nawala yung mga signs of cancer ng liver. Nawala yung kanyang ubo. Ha? Yung smoker's cough na pag gumanon ka, parang may boses yung ubo mo na may parang may laman. Wala yan. Smoker's cough yan. Wala. I never had that since I stopped smoking. Almost 34 years na. Ha? Since 1991. Wala akong smoker's cough. Praise the Lord. Siyempre ngayon matanda na, 66 years old. May allergy sa cold. Ay na lang. Asthma. Hyperacidity. Parang pag kumain ako ng chili. Hot pepper. Hot food. Sakit. Bro, lo and behold, walang ibang nararamdaman. No? Old age lang. Kunting exercise lang, malakas na. Tulog lang, tulog. Talagang tulog. 12 to 8. Huh? Basta 8 hours a night. Then 4 to 5 o'clock, siesta. Mga 1 o 2 oras every day. Talagang mahina na si Papa Bot. November 4 ngayon, 2024. Salamat naman at buhay tayo. At I'm praying for kung mayroon kayong mga concern sa family, especially mga talagang difficult moment, nawalan kayo ng kamag-anak, God bless you. Mahal sa buhay o mga health na concerns natin, God heals in Jesus name. Yun lang aking maaabot sa inyo, my prayers. Safety sa mga travels niyo. Yeah, all of us, ano lang, trust in the Lord lang tayo. Walang ibang nakakapag protect ng ating health kundi yung ating Diyos sa langit. Yun lang. Ito, pasundo-sundo na nga po. Buti naman kaya pa, ha? Hindi lang ako sanay sa magsalita. Alam mo, ilang minutos pa lang, ilang minutes pa lang pagod na ako magsalita. Hindi ako sanay sa, I've never been talkative all my life. Hindi ako talkative. Hindi ako nagsasalita. Bali, iniipon ko lang yung narratives ko. Ganito na ang right moment. Kaya kung gusto nyo yung i-follow ako, i-follow nyo na lang. Sisiguraduhin ko na wala tayong makakalaban, wala tayong tatamaan, at lalong magdami ating kaibigan. Alam mo, hindi ako nag-monetize ng aking mga reels sa social media. Hindi ko na-entertain yan. I never entertain getting money or becoming rich as of now. No, kasi ang mga narratives natin about God, ayaw ko mag-take advantage of my talents. Bahala na si Lord ang magbigay ng pagkain sa aking misa to provide food to our tables at mga provision. Bahala na.
bahala na. Wala akong pinagayabang gaya ng iba. May mga kasalanan na nasa Senado na, inquiry, tatakbo pa ng politician at siya daw ang mag-rule ng ating bayan. Na hindi naman ako nag-accuse. Sir, hindi ako nag-accuse, pero may usok. Pag may usok yan, may apo yan. Na pinagsamantalahan mo ang mga tauhan mo. You have abused your power. Abuse of authority. You abuse your power. Kawawa naman yung nabiktima mo, sir. Kawawa. Sinira mo yung pamilya eh. Ngayon tatakbo ka pa ng politician. Bakit hindi ka nag-apply ng for presidency? Ginagamit nyo lang ang pera nyo. Dahil yan siguro ang gusto nyo, maraming pera. Don't you know that pag maraming pera, marami kang magawang kasalanan. You become boastful. Parang bilhin mo na yung lahat ng power sa mundo, kaibigan, mga connection, kung ano-ano pang mga hindi maganda sa mata ng ating Panginoon. Kaya nagsasalita ako ng Panginoon eh, dahil ayaw ko na siyang bitiwan. Ayaw kong bitiwan si Lord. Totoo lang. Si Lord God hindi ko bibitiwan. Tama na. Grabe na yung grasya, despite sa aking mga bisyo noon, God protected me. Yeah. Parang isinubo na lahat ng grasya sa akin. Oo. May mga trials ako, marami akong sakit, pero sabi ko it's all trials na kaya kong lutasin. Hindi naman tayo bibigyan ng trials ng God kung hindi natin kaya. Tama lang. Ang grasyang binigay niya sobra-sobra. Kaya I'm giving back the honor and glory to God ngayon. Yung dasal ko lang, gisingin niya lang ako. Protektahan yung mga anak ko, pamilya ko, na hindi naman sila masyadong mabigyan ng matinding pagsubok. Kung pwede, ako na lang. Ha? Me and me alone. Parang si Digong. Mine and mine alone. Ha? Hayaan mo na yung mga polis. Ako na lang ang hahabulin niyo. Di ba? Kung pwede, salo na lang. Ako na lang bigyan ng, wag na lang yung aking mga pamilya. Kaya dito, amazing tong lugar natin. Ngayon naabot ko to, pasundo-sundo ng apo. Di ba magandang achievement yan, na wala ka ng worry kahit hindi ka mayaman o anong-ano pa dyan naabot mo. Simpleng tao, kung pwede, walang kwentang tao, basta may God, may Panginoon ka. Hindi na kailangan na kung sino-sino ka pa, takbo ka pa ng kung ano-anong mga posisyon na nasa mundo. Pag binigay sa'yo, hindi ko naman sinasabi na close ako sa politics. Pwede ako maging advisor. Pwede ako maging advisor ng mga politicians. Parang ayaw ko na maging politics. Ayaw ko. Mayroon ako mga spinal injury. Ayaw ko na. Lalong lumalala. Very painful. Kaya pasalamat tayo na may mga grasya tayo nito. Ang number one na napasalamatan ko kahit nung maliit pa ako, my God, ang ganda-ganda ng Pilipinas.
farm boy ako eh. Nakita ko amazing mga gulay. Mga mais, palay, coconut. Pagkain yun. Kalit. Hello. Oh, asa ka? Ara na ko mga 1 minute na lang. Ara naman, hindi ako sa barangay hall nagulat. Muanhan na lang ko. Muanhan ako. Huwat lang dia. Okay, sige. Okay, huwat lang. Ang aking apo. 11 na pala oh. 11. Kaya labasan nila 11 eh. Di ba maganda ang may ganyan? Blessing ni Lord yung may mga pagkain sa paligid. Malinis ang kapaligiran. Tingnan mo. Lahat green. Pag berde, buhay no? Sign of life. Oh, tingnan mo paligid. Oh, tingnan mo. Yan ang Pilipinas. It doesn't mean na pag may nakita ka ng mga tanim na orange, maganda o yellow na. Wala yun. Autumn. Sign of beginning of winter yun. Anong maitanim mo pag winter? Anong maitanim mo sa yellow? Sa ice, sa snow? Pilipinas walang winter. Pero maraming harvester. See? Nag-harvest ng mga pagkain na tanim sa lupa. Yeah, di ba? Simple. Kaya diyan sa Gaza, sa mga Middle East, dry land. They don't know where to go. Except siguro madala sila sa pambubula ng kanilang mga leader na mag-jihad na lang tayo. Para atin na lang yung ibang lugar. I-take over natin. Para yumaman tayo. Parang insecure. Ikot sa likod. Hi sir, good morning. Sige sir. Isulod-sulod lang sir. Gutok ako sa lakyan. Thank you guys. Okay. What? Bless. Yeah. You miss me? You miss me? Oh, why? Papa Bot. 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 Papa Bot is a Bot. king. Bot. Bot, Papa Bot. You miss me? King. Kiss agtang. Kiss agtang. Kiss agtang. Okay. Kiss agtang. Papa Bot. Papa Bot. Yeah. You miss me? You miss me? Yeah. You miss me, Papa Bot. Say Papa Bot nagsulit. Yeah, okay. Sige. Okay. Pumunta ng Iloilo eh. Nung Huwebes pumunta ng Iloilo, Monday ngayon. Na-miss niya siguro ang kanyang lolo. Papa Bot. Papa Bot. Who is your Papa Bot? Who is your Papa Bot? Papa King. Who is your Papa Bot? Papa Bot is your Papa King. Papa King. Princess. Papa Bot is princess. No, Chloe is a princess. Papa Bot is a king. Oh. No, you're the prince. I'm the Papa. Mama is. Whose voice was that? Dog I see. Who? Dog I see. Doc Ace. Doc Ace? Doc IC daw, IC. Yang giba. Doc Ace, ibasa man niya. Yang gibasa. Doc IC, Doc.
Ace. Mama Ace. Mama Ace, yan. Ha? Mama Queen, Mama Queen. Mama si Mama Queen. Sabi siya sa gawa sulat eh. Tishil, mag-rest. Mag-rest daw siya. Gawa sa bahay, mag-rest ka. Mag-rest daw siya. Yeah. Diri na lang siguro tamo agi oh. I-try nato ni diri oh. Kidaw dagang samok dito. Cat. May cat sa Tishil dito. Yan si Kat. May cat ako dito. Si Kat? Oh, si Kat oh. Kasi kalingawan niya. Kat. Arelo kay. Sige lang. You are the best. Si Kat. Iyo. Happy Mother's Day. You are the best. Kasi kasulti day. Ang cat do Ah, ka ang cat. istorya. Istorya ang kat. You are the best. Ano ang basakan diha? Asa mo sa Dito pa. Murag wala naman. na. Wala na yung kuhan ng White Hair Road, wala na. Grabe ka batsi ba? Sayo-sayo man sakyanan. Ganda talaga ng Pilipinas. Sa bukid ba na itanong? Oh, nakado. Grabe no, bisag taas. Kinsay gabunyag dito sa tanong, mga ulan lang, ulan. Ulan. Dili man kadyo kayo mapiktahan ang kanito do kay lamig manggod. Ah, okay. Ang Tanong. kanang tunog no, makabuhi no. Oh, mga puno dito. Mao ba? Mas kusog ang tunom diri mo to tubo, kuyaw kayo. Dito manggod sa Middle East. Middle East ba? Kadaghanan dito marag init bas, bato. Wala nga mga tao dito marag refugee lang. Okay na sa kanila nga walay farming. Ngayon na lang sila ayuda. Hoy naikon oh, bird oh, ano sa na bird? Pero dali dasig na nagdasi. Dili oh, may bird pero dili to labong oh, araw oh. Nay oh, nay oh. Glow bird glow. May bird oh, bird. Para man ang ano niya color glow. Yeah, that's the bird. Bird. Yeah. May bird. Bird. Yeah, bird oh. Dasig na nagtataas ang ano ba? Ang palay. Oh yeah. Palay. May bird pero dili siya white heron. Dito man gud sa lugar sa Middle East, murag Bird. nasanay na sila nga wala may pagkaon kayo dito. Ewan ko asa sila nabuhi. Karon may mosulod nga mag recruit og religion nga dili mao. Mosulod sila. Murag ilaron sila. Ana ba? Grabe ang mga lugar nga na. Dito sa ato, gwapo kayo. Palayan na 'yan, no? Pag January harvest na na. Pila na ka bulan? Ang humay pila ka bulan? Pero mas dasig 3 months? Hindi ko bala lang ano daw ang humay kay ang mais pangkod maabot og 4 months. Ah, basig mga 5 months siguro na. Lako ka ko ano buwan mo pila harvest sa humay. Yeah. Depende siguro na siya dok sa itanong kag isa buwag. Ambot lang. Gahi ka na tanong dali naman dasig naman niya o isa buwag mulat naman ka magtubo. Yeah. More house. Ikan tibuli. Is a cat nan. Magtuk na si cat pagaya sa self-ratishil. Ang honor niya. There. Ay, Mama Es. Say, thank you, Mama Es. Kiss ako. Kiss, Mama Es. Hello, my love. Kiss ano Mama Es. Kiss Mama Es. Kiss Mama Es. Wait agad. Dito sa regalo ni Una pa regalo. Baby. Kiss Mama Es. wait agad. Oh na, kiss mama. This one, baby. Oh, what do you know? Do you know this? This is pineapple. Yay! Kiss ka.
You eat pineapple, ha? I love you. Where's your star? Thank you, Mama eh. Where's your star? Nakain siya sa school. Wow! Kumakain siya. Yun din ang bakasyon siya. Kamusta man? Okay. Hello, baby. I miss you. I miss you. I miss you. Okay, put it there or there. Hindi na lang ipapabot. Love you. Okay, thank you, Ace. Bye-bye. Love you, Mama Ace. Oh, say I love you. Matagay na ida. Oh, sige, okay. Wow, bulaga. Okay. Awas, love ko si... Okay, okay. Mamon. Mamon, yeah. Your favorite, Mamon? Mamon. Very good. Is? Hi, Oh, I have wala? chocolate. You have chocolate? You love Mama Ace? You love Mama Ace? Love Mama Ace? No? You love Mama Ace? Love Mama Ace. Yes. 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 Your favorite, Mamon? Mamon. Mamon is your favorite? Nanohan siya sa chocolate kay... Nanohan siya sa chocolate kay... Oh. Sige lang. Yeah. Kiss Papa Bot. You kiss Papa Bot. Kiss. What's this? Bird. Kiss Papa Bot. Yeah, I am Santa Claus. Hindi papabot. I am Santa Claus. You know what is who is Santa Claus? Who is the Santa Claus? Santa Papa. Yeah, Santa Claus is Papa Bot. Yeah. Oh, katong kuan bod. Oh. Thank you, bulad. Daghan. Oh, totoo. Oh, sige. Abay papabot. Salamat. Santa Claus ko no. Nay, ang kuan nay, ang bulad daw nay. May na kami plastic na. Okay. Sinin na lang, saging na ano. Okay. Ari wala na kami plastic na. Oh, sige lang ako lang. Okay. Thank you, thank you. May kami plastic sa bulan. Yeah. Tahimik talaga ang Pilipinas. Napakatahimik. Abundant food products. May mga seafoods pa. Kahit ang lake namin dito puno ng isda. Edible. Makain. You cannot ask for more. Everything is being provided for by God. Kaya maswerte kami. At ang pinakamaswerte sa buhay ko, my parents and elders introduce God to me. Maganda ang simulain ang seed, no? The seed, buto. May seed of Christianity. Maganda. Buti na lang hindi ako na punta sa lugar na iba ang paniwala. Alam mo, itong nangyari kasi bakit may gulo eh. Paulit-ulit to. Sa akin lang yun, ha? Nagkagulo dahil kahit na ano pang sasabihin nyo, kayong mga tauhan ni peace be upon him, yung atat na kayo, talaga siya na ang binigyan ng God na mga messages na kung susuriin marami namang hindi maganda. Alam niyo na kung ano yan, ha? Bata pang babae, sumisiping siya, matanda niya na, parang pedophile. Take over from Mecca to Medina, patayin yung mga lalaki, kunin ang mga babae, lust of flesh, abuse of power. Alam mo, wala yan kay Jesus Christ. Siguro kung sinabihan kami niya noon na pag binasa mo yung whole kunwari gospel, holy scripture, paano maging holy yun na may
kasaling hindi maganda, immoral. Ako magrereklamo. Kaya wala akong reklamo sa Holy Bible. Wala akong reklamo. Napakaganda ang mga tinuturo. Kaya lang dumating ang propeta galing ng Saudi Arabia. Nagsasabi na siya na. Wala naman siyang disipulo. Anong mga account? Saan kumuha? Sa mga oral tradition? Hoy! Even the 1 inch of 1 inch of writing is more than 100 kilometers of memory. Pag naisulat mo gaya ng mga naisulat ng mga disciples ni Jesus Christ, mas authentic, mas tama kaysa sinabi niyo na lang na oral tradition at saka magyabang pa kayo na ang dami-daming naka-memorize ng Holy Quran. Hindi naman ito sa memorization, sir. Ang pag-usapan natin dito kung talagang huli ang sinusunod nyo. Di ba? Huli ba yung pumatay at magsigaw ng praise be to God dahil nakapatay? Wala yan. Ako mismo magrereklamo eh. Mali yung tinuturo nyo eh. Mali. Ang gulo. Ha? At saka to make your nerves happy and contented, sabihin nyo na lang na corrupt ang Holy Bible. Nako, hindi nyo alam, no? Kahit na anong pasabihin nyo, nauna na ang Holy Bible. Pinagfiestahan nyo kasi eh. Pinagfiestahan nyo at gumawa kayo ng something na parang katulad, kahalintulad, maging Holy Scripture din, at sabihin nyo yun ang pinaka last and final. Paano? Kaya lumabas ang mga Moro, hindi. Ang salitang moron lumabas. Yeah. Lumabas ang salitang moron. Dahil hindi kayo nakakaintindi ng tama eh. Ha? Sobra-sobra ang pagkamoron nyo eh. Yeah. Hindi magandang ginawa nyo eh. Mga parables, mga stories sa Holy Bible, ang ganda. Ang ganda ng mga stories sa Holy Bible. Kaya nga bilib ako sa Judaism eh. Naniwala sila sa one God. Tama naman, my God. Ang hindi lang nila ma-accept yung kagaya ng monotheism na iba. Na there's only there's only one God daw. Only one God, no other but alak. Grabing sales stock. Naplasta na nga ang Holy Bible eh. Kung walang Holy Bible, walang ginaya yung mga tao para sa righteousness eh. Kaya mayroon tayong civilization. Kaya lang tao basically stupid, stubborn, invasion, takeover, may gira eh. Nakikita natin masalimot eh. Sandali. Bakit ako nagka-problema sa inyo? Bakit ako nagka-problema sa inyo? Wala akong pakialam sa inyo eh. Bakit ba ako nagka-problema sa inyo? Hindi, sa akin lang naman. Just to be frank. Tama lang na nandyan si Papa Bot. Hindi na ako busy. Dati-rati nag-anesthesia ako. Pa hindi ka mapakali, baka may mamiss akong mga gagawin. Night before pa lang, iniisip ko na kung anong kailangan sa mga kaso. Pinag-prepare ko na yan sa isip ko para pagdating ko, paghingi na ako sa nurse. Ang dami kong ginagawa eh. Pag may emergency naman, ako, pag may emergency, rapid fire ang mga gagamitin, tatawag ako sa nurse. Hello, mag-prepare ka ng suction tip, tapos it-test nyo yung suction machine. Ganito kalaki ang suction tip. Ang aking endotracheal tube, ganito kalaki. Mag-prepare din ng 3. Isang smaller, isang bigger. Ang dami kong ginagawa. Ngayon, wala na. Ayaw ko na. Hindi ko pa sinasabi na isusumpa akong anesthesia. Looks like isusumpa ko na nga.
Ayaw ko na. 5 years na ako na hindi nag-anesthesia. Ayaw ko na. Tama na. Ibang pasyon na naman. Kung anong hanap buhay na maganda. Hindi illegal. Hindi hipokrito. Alam mo, nasisira ang mundo natin dahil sa mga hipokritong tao. Hipokrito. Kunwari, walang kasalanan. Nagmamalinis. Gaya ng kay Hontiveros. Nung binanggit ni Digong na, alam nyo, sa Davao, sabi ni Digong, yung mga NPA pinuntahan ko sa bundok. Sinabihan ko na, huwag niyong gawin dito sa syudad ko. At talagang papatayin ko kayo nung narinig ni Hontiveros ang NPA. Mr. President, Mr. Chair, sabi naman ng Mr. Chair, go ahead. Hininto niya. Binara niya si Digong. Ayaw niyang sasalitain, para ayaw niya nang marinig ang mga kabulukan ng mga NPA. Inambos nga kami ng NPA hanggang ngayon galit na galit ako magagalit ako sa mga hipokritong tao yung nasa gobyerno, kaya may mga NPA. Pero sana hindi nyo na lang kami sinali, pinatalon nyo pa kami sa bangin hating gabi, madilim na madilim. Hala, bukas na palang anniversary, November 5. Pinatalon kami sa Santa Cruz, kami ni Mrs. Buntis sa kay Ramboy, yung aking bunso. 5 months pa lang yung tiyan ni Mama Ace. Pinatalon kami doon sa Santa Cruz ng mga NPA. Nagsigaw NPA kami. May sundalo ba dyan? Pero kinakabahan man siya, pumupunta sa taas ng bus, may ilaw pa yung bus Pinailaw sa loob, nakita namin yung mukha niya. Medyo nakatakip nga. May sundalo ba dito? May sundalo. Ako nakamaong parang sundalo. Tutok sa ng baril sa akin. Sabi ng misis, wag! galit sa misis ko. Patayin niya. Kahit na sino papatayin. Sabi ko, ano bang pakialam namin sa organisasyon nyo, sir? Bakit nakasali kami sa struggle nyo? Sana pinatay nyo politiko, hindi kami dito. Naku, parang tinapon kami dun sa tabing dagat hanggang magdamag. Sabi ko, wala naman kaming pakialam sa struggle nyo. Bakit kami pinaparusahan na civilian kami? Doktor pa kami. Ako nagtitraining ng anesthesia November 5, 1990. Nagtitraining ako ng anesthesiology sa Davao Medical Center. Si Mrs. naman, during that time, internal medicine siya sa South Cotabato Provincial Hospital. At doon kami nakadapa sa tabing dagat, nilalamok at malamig. Grabe yung ginawa nyo sa akin. Parang wala kayong puso. Grabe. Dahil sa mga hipokritong politisyan. Hanggang ngayon, challenge nga, paupuin nyo nga ako sa Malacanang. Sa mga sinasabi ko, totoo ko. Mas matindi pa ako Digong. Mas matindi pa ako. Sabihin ko sa inyo, hindi ako mayabang. Ang misis ko, kaya lang matapa ako, pero pag nakaharap ko yan, wala. Tiklop ako. Ayan Ayan. Watering the plant. Opening na ng summer. Okay, dito na lang tayo. Thank you for watching. God bless you. Stay safe always. This is your Papa Bot, hari ng hugot. Your Papa Bot, hari ng hugot. God bless. See you around. Huwag na tayo maghipokrito. Alam mo, sa mga religion lang ang namumuno hipokrito. Kung hipokrito, sinungaling yan. Scam kayo.
Mga leader ng simbahan, mga scam kayo. Oo. Oo. Okay. At least alam nyo nandito ako sa social media. Gusto ko lang may world order. Tall order. Tama lang. Huwag maging hipokrito. Bye bye. God bless.